Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkagagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, sa aral mula sa liham ni San Pablo sa mga taga-Roma, ngayon makikita natin ang mga salitang malalim na uugma sa karanasan ng tao sa pagkipaglaban sa kasalanan. Ang tapat na pag-amin ni Pablo na madalas niyang ginagawa ang mga bagay na kinaiinisan niya ay isang damdamin na marami sa atin ay makakarelate. Lahat tayo ay may mga personal na laban sa sarili, mga pagkakataon ng kahinaan at patuloy na pagkikipaglaban na mabuhay ayon sa ating paniwala at prinsipyo. Inaalala tayo ng mga salita ni Pablo na tayo'y magkaroon ng malasakit sa ating sarili at ang pag-amin ng ating mga hindi kapanipaniwala na mga kahinaan. Ito ay isang humbling na pagmumugma na walang isa sa atin ang ligtas sa tukso at mga pagkukulang ng mundong ito. Maaring tayo'y may mabuting layunin, ngunit minsan ay natutumba tayo, nauurong at nagkakasala. Ito ay bahagi ng ating pagkatao. Ngunit sa kabila ng pagkikipaglaban na ito, hindi tayo iniwan ni Pablo sa pagkabigo. Ipinapakita niya na tayo ay sa solusyon. Sabi niya, purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, natutuklas natin ang lakas at biyaya na malampasan ang ating mga kahinaan at kasalanan. Sa pamamagitan ng makabuluhang pag-ibig ni Kristo, tayo'y makakatayo mula sa ating mga pagkukulang at magpapatuloy sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan. Sa talata na ito, ipinapaalala na tayo ay ng kalagahan ng awa at kapatawaran ng Diyos. Ito'y isang tawag na magtiwala sa Kanyang biyaya at huwag mawalan ng pag-asa sa ating mga imperfeksyon habang tayo'y nagsusumikap na mabuhay ng mas marespeto. Hayaan din nating magkaroon tayo ng pagkaawa at pangunawa sa iba na tulad natin nakikipagtuos din sa kanilang mga kahinaan.
Kaya mga kaibigan, hayaan natin magkaroon tayo ng kapanatagan sa pag-alam na sa ating pakikipaglaban laban sa kasalanan, hindi tayo nag-iisa. Umasa tayo sa kaligtasan na biyaya ni Jesucristo na nag-aalok sa atin ng pag-asa, pagpapatawad at lakas upang malampasan ang ating mga sakit na kalooban at magpatuloy sa ating paglalakbay patungo sa kabanalan. Sa tulong ng Diyos, patuloy tayong maghanap ng Kanyang gabay at magtiwala sa Kanyang makapangyarihang pagbabago na sa Kanya matatagpuan natin ang landas tungo sa katwiran at walang hanggang buhay. Amen. Naway pagpalain kayo ng Diyos.